Ayos lang yan, Ray. Wala tayong magagawa kung ganyan ang kapalaran ni Fred. Halika na, huwag ka nang umiyak at bitbitin na natin si Fred upang ating paglamayan. Sige po, tay. Patawarin mo talaga ako, tay. Okay lang. Ngayon, hindi natin alam kung ano ang ipapaliwanag natin sa pamilya ni Fred. Ay nako, malaking problema talaga yung ginawa ng mag-asawang aswang na yun. Pero hindi bale, Ray. Wala na sila. Kinain na sila ng alaga nilang buhaya. Tay, paano sila kinain ng alaga nilang buhaya? Nung putulan ko ng ulo, ayun, tumalsik doon sa tabi ng buhaya. Kinain silang dalawa. Ang mahirap niyan, kung ano pa yung alaga mo, siya pa pala ang tatraydor sa'yo. Buti, tay, hindi po kayo dinamay ng buhaya. Hindi pwede yun, Ray, dahil ginamitan ko sila ng matinding orasyon para umamo sa akin. Wow, ayos tay ah. Yan, tumawa ka, Ray. Mainam, kalimutan mo na ang nangyari sa iyong kapatid. Yan ang tadhana niya, kesa naman makabiktima pa siya ng iba, hindi ba? Sa bagay, tay. Sige po, bitbitin na natin si Fred. Pagdating nila sa bahay nila, gulat na gulat yung asawa ng kapatid ni Tari. Ano raw ang nangyari sa kanyang kapatid? Ipinaliwanag naman ito ng matandang lalaki na ganon ang nangyari. Siyempre sa una, hindi niya matanggap. Pero habang lumilipas ang oras, tila ba natanggap na rin nito pati yung anak nilang maliit. Ate, patawarin mo ako kung nagawa ko ito, pero mas okay na yun kesa naman kayo pa mismo ang mabiktima ni Fred at saka yung mga ibang tao rito. Siya ngayon yung kalalabasan na bagong yanggaw kung sakaling hindi ko siya pinaslang. Siyempre, Commander, naging usap-usapan din sa kanilang barangay ang mabilis na pagpanaw ni Fred. Pinalabas na lang nila na meron itong sakit at natuluyan na ito. Alam din kasi ng ibang mga kapitbahay nila na itong si Fred ay nakahiga na lang at merong malubhang sakit. Mabuti na nga lang daw at naniwala sila nang hindi na ito umabot pa sa kinauukulan. Habang nakaburol itong si Fred sa unang gabi niya, napansin nitong si Tari na merong isang bisita na hindi maganda ang aura. Nilapitan ito ni Tari at tinanong niya, Pare, kaano-ano mo yung kapatid ko? Kaibigan ko siya. Matagal na kaming magkaibigan. Hindi ako makapaniwala na ang kaibigan kong si Fred ay mabilis na mawawala ang buhay. Sabihin mo sa akin kung sino ang pumatay sa kanya. Ipaghihiganti ko siya. Teka sandali, pare. Anong ibig mong sabihin? Pare, alam ko na talagang si Fred ay sadyang pinatay. Bakit hindi mo sabihin sa akin o natatakot ka na malaman ng mga tao rito na ikaw ang siyang pumatay sa kapatid mo? Sandali nga, pare. Sino ka ba? Anong nalalaman mo sa kapatid ko? At saka, ba't ganyan, pare, yung amoy mo? Hindi normal na amoy yan. Abay, para kang hindi naligo ng isang taon. Habang sila ay nagsasagutan, sumingit itong matanda na biyanan ng kapatid ni Tari. Kantanod! Anong ginagawa mo rito? Walang buntis dito. Lumayas ka, kilala kita. Alam na alam ko yung mga amoy mo. Huwag kang magkunwari dito na kaibigan mo si Fred. Una sa lahat, ang lahat ng kaibigan ni Fred ay kilala ko. Bakit? Lahat ba ay nakita mo? Hindi lahat. Ako ang kaibigan ni Fred na malayo ang tirahan.
Sa tuwing si Fred ay merong problema, pinupuntahan niya ako sa bahay ko. Doon kami nag-iinom at dito niya nilalabas ang lahat ng sama ng loob niya. Alam ko kung sino ang pumatay sa kaibigan ko. Kantanod! Binabalaan kita. Walang buntis dito. Kung ako sa'yo ay umuwi ka na kung saang manglupalop ka nang galing. Inuulit ko sa'yo, bibilangan kita ng 10. 1, 2, 3, 4, 5. Pagkasabi ng 5 ay tumalikod yung lalaki na tinatawag nilang Kantanod. Tay, sino ho ba lalaking yun? Kaya ako siya tinatawag na Kantanod. Siya ay isang uri ng aswang. Karamihan sa mga kantanod ay ang binibiktima yung mga babaeng buntis. Tay, paano niya nasabing kaibigan niya yung kapatid ko? Ganyan talaga ang mga aswang. Magaling magpanggap. Ano kayang pakay niya rito, Tay? Ewan ko lang. Wala naman kasi akong nakikitang buntis dito eh. Matapos nun, bigla silang nabulahaw sa sigaw ng isang babae. Pagtingin nila rito, meron pala silang bisita na buntis. Ito ay isa sa nakikiramay sa patay na kapatid ni Tarey. Oh! Anong nangyayari dyan? Teka, may buntis pala rito. Hey, alalayan natin itong babaeng ito at iuwi natin sa kanila. Sige po, Tay. Kuya, ikaw ba yung asawa nito? Aho, alika. Magtulungan tayo. Nung maihatid na nila sa bahay yung babae, pinaalalahanan ng matanda na huwag na huwag iiwanan yung buntis dahil delikado ito sa isang lalaki na kausap nila kanina. Agad naman naniwala yung asawa ng buntis at ang ginawa nito ay gumawa ng mga pangontra na katulad ng mga asin at bawang. Ikaw, iho, wag mong iiwanan itong asawa mo. Kaya pala merong kantanod kanina sa burol. Yung asawa mo ang pinupuntirya nun. Ay, sino ho ba yun? Hindi ko kilala yun. Nagpapanggap pa nga na kaibigan daw siya ni Fred. Ang alam kong mga kaibigan ni Fred ay kayo, hindi ba? Kahit saan magpunta si Fred na inuman, kayo ang magkakasama. Kaya nga nagtataka ako eh. Ay, yung lalaki gaho kanina? Ay, oo, hindi ko naman ho yung kilala eh. Oo nga eh, magaling siyang magpanggap. Teka, sa tagal mo nang naninirahan dito sa Bicol, hanggang ngayon ay may punto ka pa rin na Batangas. Oo alam niyo naman po doon ako lumaki eh. Pasensya na po kayo, tatang. Kuya, maraming salamat po sa pag-alalay niyo po sa asawa ko. O siya, sige, aalis na kami. Mag-iingat ka ha. At kung ano man ang problema, sumigaw ka lang ng malakas at medyo may kalapitan lang naman ang bahay namin. Naintindihan mo? Aho. Pagdating ng alas 12 ng gabi, itong si Tarey ay hindi mapakali. Lumakad-lakad si Tarey sa pagitan ng kabilang bahay at dito narinig ni Tarey yung malakas na sigaw ng babaeng buntis. Madaling tumakbo si Tarey sa bahay nun at kitang-kita niya yung isang aswang na kantanod ay naroroon sa bubong ng bahay. Kantanod! Anong ginagawa mo dyan? Bumaba ka nga dyan! Wika ni Tarey habang sinisigawan ito. Sumagot naman dito yung kantanod. Huwag ka nang makialam. Doon ka na lang sa burol ng kapatid mo. Ang buntis na ito, yun lang ang kailangan ko. Hindi ako papayag. Hindi ka man lang tinablan ng takot sa katawan mo. Napakalapit ng burol ng kapatid ko dito sa bahay na ito. Dito mo pa pinili namang biktima. Habang sila ay nagsasagutan, dumami na ng dumami yung mga tao.
Kaya ang ginawa ng mga tao doon, pinagbabato nila yung aswang na naroroon sa bubong. Galit na galit yung mga tao rito at nung pasukin ni Tari yung loob ng bahay nila, kitang-kita ni Tari na itong lalaki ay sarap ng hilik doon sa tabi ng babae. Wala siyang kamalay-malay na yung asawa niya ay inaaswang na pala. Nung oras na ito, napansin din ni Tari na sa gawing tuhod ng babae ay may umaagos na dugo. Sa sobrang inis ni Tari sa asawa ng babae, binuhusan niya ito ng tubig upang magising. Bakit yaho? Bakit yaho? Ano yun? Yung asawa mo, inaaswang na. Tignan mo, dinudugo yung asawa mo. Hindi malaman ng lalaki kung ano ba ang magiging reaksyon niya sa nakita niya na umaagos na dugo sa tuhod ng kanyang asawa. Hindi mo malaman kung sisigaw o masyasyak ba ito. Wala na yung anak nyo. Nakuha na ng kantanod. Ano ba kasing nangyari, kuya? Ang sarap ng tulog mo, sumisigaw na yung asawa mo eh. Nakatingin lang daw kay Tari ng matagal yung lalaki. Tila ba hindi ito makapagsalita. Yung ibang tao naman doon na nakikiisyoso, nagagalit din sa lalaki dahil para bang wala raw kwenta ito. Iyak nang iyak yung babae. Sinasabihan niya yung asawa niya na hagilapin yung aswang na ito at kitilan ng buhay para man lang maipaghigante ang kanilang anak na kinuha nito. Pero siyempre, wala namang kakayanan yung lalaki. Ang katunayan nga nito ay takot siya sa aswang. Awang-awa si Tari doon sa babae dahil ito pala ay kauna-unahan nilang anak. Mrs. Kuya, ipagpaumanhin niyo po kasi baka mas maganda ho siguro na ipaubayan nyo na lang sa akin yun. Bakit ho? Kay bago-bago nyo rito eh. Yun na nga eh. Basta ako na ho bahala dun. Kilala ko yung amoy ng kantanod na yun. Hindi siya makakalayo at kahit lumayo siya, alam ko at makikita ko siya. Nararamdaman ko yung aura niya. Sige ho. Kuya, wala ka ng anak. Gumawa ka na lang ng bago. Gustong matawa nung lalaki nung sabihin ito ni Tari. Nung magpaalam na siya rito, inabutan niya itong matandang lalaki na naroroon sa harapan ng kabaong nitong si Fred. Anak, nalulungkot ako sa pagkawala mo. Kasalanan ito ng mga aswang na mapagsamantala. Yung aswang na nagpunta rito kanina. Kailangan naming tapusin ito ni Ray. Hindi ka ililibing anak, Fred, hanggat hindi namin napuputulan ito ng ulo. Pumako, anak. Tay. Ray, anyan ka pala. Akala ko nagpunta ka sa kabilang bahay. Tapos na ho, tay. Alam mo, tay, nararamdaman ko yung galit mo. Na kung hindi dahil sa mga aswang na yun, hindi magkakaganyan si kuya. Tama yung sinabi mo, tay, na hindi ililibing si kuya hanggat hindi natin nahahabol yung dumalaw dito na aswang. Saan ko kaya siya matatagpuan, tay? Pero Ray, hindi ba kabisado mo naman ang aura niya? Kahit ngayon, pwede natin siyang sundan. Tay, wag na. Ako na lang po, dito na lang kayo. Pakiusap, wag niyong iwanan yung burol ni kuya. Sige Ray, mag-iingat ka. Yun ding gabing ito, lumakad si Tari at binigyan siya ng buntot pagi ng matanda. Tay, anong gagawin ko rito? Kailangan mo yan, Ray. Yung buntot pagi na yan ay punong-puno ng usal.
sa oras na maihampas mo yan doon sa kantanod, sinisigurado ko sa iyo, Ray, na magliliyab ang kanyang katawan nang dahil sa lakas ng usal na nakakarga diyan. Sige po, tay. Lumakad si Tari. Hindi niya alam yung direksyon na kanyang pupuntahan. Pero ganun pa man, sinusundan niya lang yung amoy at yung aura ng kantanod na ito. Lumipas ang 3 oras na paglalakad. Narating ni Tari yung bukid na maluwang, tapos sa gitna nito ay may kubo. Sa tabi nun ay may malaking puno ng mangga at dito nagmumula yung amoy at yung aura ng kantanod. Inabutan ni Tari yung kantanod na tuwang-tuwa sa kinakain nitong hilaw na laman. Kantanod! Napalingon daw sa kanya yung kantanod. Gulat na gulat ito at kung paano ba siya nasundan nito. Ikaw na naman. Hindi mo ba ako titigilan? Wala na. Nakain ko na yung bata. Ano pang hahabulin mo? Oo, alam ko. Nakain mo yung bata. Alam ko naman na hindi mo nahawakan yung buntis, pero nang dahil sa mga ginagawa mong ritual, kaya mo nakuha yung bata. Yang kinakain mo, tao rin yan, hindi ba? Oo, tao ito. Ano naman sa'yo? Rebelde ito eh. Ito yung rebelde na nakain ko. Hayaan mo na to sa akin. Umalis ka na. Hindi. Kay rebelde man o sundalo yan o sibilyan, dapat na kitang tapusin. Masyado ka na. Pati ba naman yung mga inosenteng tao, dinadamay mo pa? Eto, hindi naman ito inosente. Hayaan mo nang kainin ko ang rebelde na napatay ng mga sundalo. Lumayas ka na. Huwag mo kong subukan. Sige, sige nga. Pumasok ka nga sa bahay ko. Pumasok ka! Napansin ni Tari na sa bawat sulok ng kanyang bahay ay may nakikita siya na mga nakasulat dito. At hindi lang yun, sa bawat sulok ng bahay niya ay merong mga nakalagay na gasera at kitang-kita ni Tari na yung naaabot ng ilaw ng gasera ay merong mga nakasabit na bungo. Yan na ba yung mga taong nabiktima mo? Ganyan na ba sila karami ngayon? Sige, papasok ako. Tignan natin kung uubra sa akin yung mga pangontra mo. Paghakbang ni Tari doon sa loob ng pintuan, nakaramdam siya ng matinding hilo. Hinawakan niya noon yung ulo niya, sabay-sabing, Ano ba to? Parang hindi ko yata kaya. Habang gumaganon si Tari, ito namang aswang na sarap ng kain, wala itong ginawa kung hindi humagalpak daw ng tawa. Sakit sa ulo. Gumaganon si Tari pero ang hindi niya alam, inuutakan lang siya ni Tari dahil ang totoo, nagkukunwari lang si Tari na nakakaramdam siya ng matinding hilo. Ang ginagawa kasi nun ni Tari, habang gumaganon siya ay unti-unti siyang lumalapit sa aswang na kumakain ng laman. Anong klase ba yung mga pangontra mo? Wika ni Tari habang nagkukunwari. Sige, lumapit ka. Lumapit ka. Isang hakbang mo pa. Nung malapit na si Tari, ang ginawa niya, tumayo siya ng matikas sa harapan ng aswang, sabay ihinagis niya sa kanya yung hawak niyang buntot pagi. Nung madampian daw nito yung aswang, para daw itong daga na nagtatakbo papalabas ng bahay. Kitang-kita ni Tari na yung katawan nito na tinamaan ng buntot pagi ay umuusok. O ano?
Wala ka naman palang sinabi eh. Ang dali mo naman palang utuin. Akala mo tatalaban ako ng mga walang kwentang dasal mo na nakalagay sa bawat sulok ng bahay mo. Wala kang silbi para sa akin. Antayin mo ko. Lalapit ako sa iyo at tatanggalin ko yung ulo mo sa katawan mo. Hindi pwede ito. Wika naman itong aswang. Mabilis itong nagtatakbo habang dala nito yung baraso ng tao na kanyang kinakain. Sinundan din ito ni Tari pero para bang sobrang bilis ng aswang na ito. Nagawa pa niyang lumipad at nung lumipad na ito hindi na siya nasundan ni Tari. Dahil si Tari ay wala namang pakpak, hindi niya rin kayang lumipad. Ang ginawa ni Tari, nagbantay siya magdamag doon sa kubo na ito. Inaabangan niya na bumalik yung aswang at ang ginawa niya para hindi siya mahalata, itinago ni Tari ang kanyang aura. At ito na nga, makalipas ang 5 oras, dumating na itong aswang. Kitang-kita ni Tari nung sumilip siya sa maliit na butas ay ginagamot nito yung parte ng katawan niya na tinamaan ng buntot pagi. Masakit. Sino ba yung tao na yun? Gaganti ako. Mabuti na lang umalis na siya sa kubo ko. Masakit. Wika nitong aswang habang ginagamot niya yung sugat niya. Nung mga oras na ito ay hindi pa alam ng aswang na si Tari ay nakasilip sa maliit na butas. Nagulat na naman yung aswang nung pumasok si Tari sa pintuan niya. Anong akala mo? Maiisahan mo ko? Nakakatawa ka pala, no? Alam mo ba, habang ginagamot mo yung sugat mo, tawang-tawa ko sa'yo. Kitang-kita ko yung reaksyon mo. Napakahina mo pala. Wala ka naman palang silbi. Nakatira ka lang dito sa kubo na ito. Alam kong nagbabagong buhay ka na. At alam ko na yung mga nakapaligid dito na bukid ay pag-aari mo, hindi ba? Pasensya ka na, Ginoo. Hindi ko kasi mapigilan ang hindi kumain ng laman. Patawarin mo ako, Ginoo. Kung maaari, malis ka na. Parang awa mo na. Magbabagong buhay na ako. Iyakin ka naman pala eh. Alam mo mapapatawad pa sana kita kung yung rebelde lang naman na yan ang kinakain mo. Kaya lang hindi eh. Pati ba naman yung buntis na nananahimik ay ginalaw mo pa. Naging dahilan patuloy yung pagkamatay ni Fred nang pagpunta mo doon. Ngayon, aswang, tatapusin na kita. Tatanggalin ko yung ulo mo sa katawan mo. Pakiusap. Pakiusap. Nababagong buhay na po ako. Pakiusap. Wika nitong aswang. Naitanong naman ni Tari kung meron ba siyang pamilya. Ang sagot nito ay meron nang dahil dito, mas lalong umibabaw kay Tari yung galit. Isipin mo kasi, Commander, malamang na yung pamilya niya ay aswang din at nang bibiktima ng mga tao na walang kaalam-alam sa mundo. Nasaan ang pamilya mo? Nasaan? Wala sila rito. Naroroon sila sa Mindoro. Kung gusto mo silang hanapin at gusto mo rin silang kitilin, sige, puntahan mo sila doon. Pero ito ang tandaan mo. Sinisigurado ko sa iyo na malulusaw ka doon dahil naroroon yung iba naming mga kalahi. Ganun ba? Kung ganun, nag-iisa ka lang pala dito sa Bicol. Dito mo pa talaga dinadayo yung mga kawalang hiyaan mo. Kagaya ng sinabi ko sa iyo, nagbabagong buhay na ako. Hindi ko lang talaga matiis na hindi kumain ng laman ng tao sa loob ng 1 buwan, Ginoo. Yun na nga eh. May nagbabago ba na ganun? At ang mahirap sa iyo,
Yung mga inosenteng tao pa dinadamay mo. Dapat, ang gawin mo manghunting ka na lang ng mga rebelde sa bundok. Nang sa ganun, doon ka na rin matuluyan. Pag siguro pinagtulong-tulungan ka ng mga yun, wala ka ng laban. Patawad, Ginoo. Pakiusap, pabayaan mo na ako. Nangangako ako na hindi na ito mauulit. Talagang hindi na mauulit dahil tatapusin na kita. Ang ginawa ni Tari yung hawak niyang buntot pagi. Walang tigil na hinampas niya ito doon sa katawan ng kantanod. Tuwing tinatamaan ito ng buntot pagi, kitang-kita ni Tari yung mga umaagos na dugo dito, kasabay ng paglabas ng kaunting usok sa kanyang katawan. Tama na! Tama na po! Tama na po! Kaiyakin mo naman. Alam mo ba, nasisiyahan ako sa ginagawa ko sa tuwing nakikita kong nahihirapan ka. Para ko na rin naipaghigante yung kapatid ko. Wala akong kinalaman daan. Wala akong kinalaman daan. Teka, ano ka ba? Babae ka ba o lalaki? Nung sabihin ito ni Tari, dito siya natahimik. Animoy meron itong iniisip na kung ano ba ang isasagot niya kay Tari. Nung oras na ito, biglang nagbago ang kanyang anyo. Yung anyo niya kasi kanina ay nasa kaanyuan pa bilang aswang. Dito nakita ni Tari na isa palang matandang babae yung aswang na kantanod na ito. Ang ibig sabihin pala nito, yung palang kantanod na yun ay hindi siya yung nang biktima sa buntis doon sa lamay. Teka, hindi ikaw yun. Paano nangyari yun? Dito nanggagaling yung aura nung kantanod kanina. Nautakan ako. Pero hindi bale, aswang ka rin naman kaya dapat nakitang kitilin. Hindi nga ako yun, Ginoo. Makulit ka. Tama na ang pagpapahirap mo sa akin. Pwede ba umalis ka na? Wala akong kinalaman sa sinasabi mong bata. Ang kinakain ko, itong rebelde na napatay ng mga sundalo. Sige, aalis na ako. Pagbibigyan kita ngayon. Pero bago ako umalis, sabihin mo sa akin kung saan nakatira yung kantanod na pumunta sa lamay. Bumalay ko, wala akong alam dyan. Sabihin mo. Kung hindi mo sasabihin, sige, mamili ka. Tutuluyan na kita? O baka naman gusto mo pang mabuhay? Nung sabihin ito ni Tari ay akmang hahampasin niya muli ito ng buntot pagi. Pero bigla itong umamin. Ang tinuturo nito, sa dulo daw ng bukid na ito, merong isang malawak na gubat. At sa gubat na ito, naroroon daw nagtatago yung isa pang aswang na kantanod. Madali itong pinuntahan ni Tari, pero medyo malapit nang sumikat ang araw. Kaya ang ginawa niya, ipinagpaliban niya na lang muna ang pagpunta rito. Madali siyang bumalik sa burol at ibinalita niya sa matanda na alam niya na kung saan nakatira yung kantanod na umatake kagabi. Oray, anong nangyari? Ibig sabihin ba natuntun mo na yung bahay ng kantanod? Opo, tay. Nagkamali pa nga ako, tay. Dahil ang una kong napuntahan, yung bahay ng kantanod na isa, pero hindi siya yung pumunta rito sa lamay. Kung ganun, Ray, pag-igihin natin upang hindi na makatakas yan. Kailangan natin siyang isabay sa libing ng anak kong si Fred. Kung ganun, tay, ano pong gagawin natin? Dito ka na lang, Ray. Ako naman ang bahala dyan. Titignan ko kung hanggang saan ang galing ng kantanod na yan. Magpahinga ka na muna.
Matulog ka na muna at ako ang lalakad ngayon. Sige po, Tay. Commander JH, dito naman po papasok yung isang kwento ng biyanan ng kapatid ni Tari dahil siya nga ang lumakad at nagpahinga naman si Tari. Madaling pinuntahan ng matanda yung bahay na tinutukoy ni Tari at nung marating ito ng matanda, kitang-kita niya sa labas pa lang ay may mga nagkukumpulan na mga kalalakihan. Madaling lumapit dito yung matanda at sinita ang mga ito. Mga iho, masamang araw sa inyong lahat. Alam niyo ba kung ano ang sinadya ko rito? Hindi naman daw kumikibo yung mga lalaki na ito dahil sila ay nasa normal na katauhan. Nasaan dito yung kantanod na pumunta sa burol kagabi ng aking anak na si Fred? Biglang lumabas yung isang lalaki sa loob ng kubo at nagwika ito ng, Ako yun. Anong kailangan mo, tanda? Ngayon mo nga patunayan sa akin na ikaw ay kaibigan ni Fred. Tanda, sumugod ka ba rito upang kitilan ako ng buhay? Nagpapatawa ka ba? Siguro naman ay nakikita mo na marami kami rito. Ano ngayon kung marami? Baka hindi mo nalalaman, kantanod, na ako ay berdugo ng mga aswang. Ganun ba? Mga kasama, alam nyo na. Narinig nyo ang sinasabi ng pinagmamalaki nitong matandang ito. Kahit araw, tanda, kaya naming umatake. Yan ang tandaan mo. Alam kong nagdidiwang kayo nang dahil sa nakuha nyo yung anak doon sa loob ng sinapupunan. Pero wawakasan ko na ang inyong pagsasaya. Yan na ang huling mabibiktima nyo. Ganon. Sige mga kasama, ngayon lang tayo makakatikim ng matanda. Ano kayang lasa nito? Siguro makunat na yung laman nito. Marami pa raw sinasabi yung aswang na yun at tawa daw ng tawa yung ibang mga kasama nito. At yung iba dito, nagkukunwari pa na hindi nila alam yung sinasabi ng matanda. Kaya ang wika dito nung matanda, hindi kayo dapat magkunwari. Imposibleng hindi nyo alam ang gawain nyo. Pinagtatakpan nyo pa ang inyong mga sarili. Naaamoy ko ang pagkatao ninyo. Hinahamon ko kayo nang matapos na ang lahing aswang dito sa Bicol. Mga kasama, talagang sinusubukan tayo ng matandang to. Pagpira-pirasuhin natin ang kanyang katawan. Akin yung ulo. Sa'yo, ano sa'yo? ang sinabi ng iba, kanya daw yung hita at yung isa doon naman sa baraso at yung isa doon daw sa laman loob nito. Natatawa na lang tuloy yung matanda dahil akala nila ay kayang-kaya nila yung matanda na ito. Hindi kasi nila nararamdaman ang aura ng matanda nang dahil na din sa itinatago niya ito nang hindi siya mahalata kung ano ba ang kakayanan niya. Ano? Naiinip ako. Magpalit na kayo ng anyo bago ko pa kayo kitilan ng buhay. Nagpalit na nga sila ng anyo. Mabilis nilang inikot-ikutan yung matanda. Habang itong matanda ay kalmado lang at natatawa pa dito sa isang grupo ng kabataan na puro aswang. Ay nako, inaantok ako ah. Ano gusto nyo, kantahan ko muna kayo? O siya, sige, kakanta muna ako hanggang sa makapagdesisyon kayo na sugurin ako. Inaantok kasi ako sa pag-ikot-ikot nyo eh. Ano? Masyado mo kaming minamaliit, tanda. Pag sa oras na hawakan ka namin, akin yang ulo mo! Ang wika nitong aswang. Ang sagot naman dito ng matanda. Ang ermitanyo ay naliligaw,
nililigaw ng mga walang kwentang aswang. Ano? Sugod na ba? Napakatagal. Naiinip ako ah. Tingin lang ba ang kaya nyo? Ang hindi alam ng matanda nung mga oras na ito, habang iniikot-ikutan pala siya ng isang grupo ng mga kabataan na aswang, ito pala ay nagriritual dahil ang gusto nilang mangyari, hindi nila hahawakan yung matanda at aantayin na lang nila ito na bumagsak sa pamamagitan ng ritual na ginagawa nila. Pero mas mautak yung matanda dahil habang iniikutan pala nila ito, nagri-ritual din ito sa pamamagitan ng kanyang isip. Anong akala nyo? Hindi ko alam yung ginagawa nyo? Mahina, walang kwenta. Hindi kayo katulad ng mga gabunan at ng mga bangkilan na aking mga nakalaban sa Mindanao. Sige, ritual pa. Wala namang silbi yan, hindi naman tatalab sa akin yun eh. Mga kasama, hindi tumatalab sa kanya yung mga ritual natin. Sugurin yan. Nung sabihin nun na sugurin yung matanda, winagayway nito yung hawak niyang buntot pagi at nung tamaan yung isa sa baraso, biglang naputol ang baraso nito at naghihiyaw sa sakit. O ikaw, sugod na. Wala ka naman palang silbi. Tatapusin ko na yung pagmi-meeting ninyo. Hindi ba nagmi-meeting kayo upang makabiktima na naman kayo ng buntis? Mga kantanod na walang silbi. Sige, sugod. Sugurin niyo ako. Sige, wala naman kayong mga silbi. Mana lang kayo sa lahi niyong mahihinang klase. Inaasar pa ng matanda na ito yung lahi ng mga kantanod dahil base sa kanya, itong kantanod ang pinakamahinang klase ng mga aswang. Inis na inis yung mga aswang nang dahil sa kinakantahan lang sila nitong matanda na ito habang may hawak na buntot pagi. Hindi ko pa kayo ginagamitan ng matindi kong ritual. Alam nyo, konting kaalaman. Konting kaalaman lang ah, hop! Huwag kang susugod. Pag tinamaan ko yung leg mo, sinisigurado ko sa yung putol yan. Sandali lang magkukwento muna ako. Kaunting kaalaman. Alam nyo ba, ako ay may halong kaliwa. Tinatalo nyo ako ah. Pero ayos lang yan. Wala namang problema sa akin nang mabawasan yung mga masasama. Kung ganun, masama ka din pala. Hindi naman ako masama. Konti lang. Basit laeng, eka nga sa mga Ilocano. Konti lang naman, pero ang kasamaan ko, ipinapakita ko sa mga katulad niyong walang silbi na aswang. Sige, tapos na ako magkwento. Laban na! Laban na! Lapit! Lapit! Walang nagawa ang isang grupo ng aswang habang ito ay minamaliit ng matandang may hawak na buntot pagi. Ang ginawa naman ng iba nilang kasamahan, ipinagkanulo nila yung lalaki na dumalaw sa burol na nambiktima ng sanggol. Ang sabi pa nung isa, Totong, hindi naman po kami kasama dun eh. Siya lang naman ho ang kumakain nung bata eh. Takatang, patawarin mo na po kami, takatang. Ano? Anong patawarin ang sinasabi mo? Anong akala mo sa akin? Nagpapatawad ako ng mga kantanod na kumakain ng mga buntis. Hindi pwede sa akin yan. Hindi pwede sa akin yan. Pati ikaw madadamay ka rito, iho. Tatang eh. Hindi naman po ko sali dyan, tatang eh. Ay nako, ang iyakin mo naman. Ikaw, kasali ka ba doon? Hindi po ako kasali doon. Hindi po ako kasali doon. Ang iyakin naman ng mga ito. Mukhang ikaw lang talaga ang dapat kong sadyain. Pasensya ka na, iho, at medyo mababa ang aking puso. At nang dahil dyan,
itong mga kasama mo ay hindi na madadamay dito. Teka, paano kayo naging aswang? Paano? Hindi ko po alam, tatang. Pinakain lang po niya ako nung anong tatang. Ano ka mo? At dito naintindihan ng matanda na yung ibang mga kalalakihan dito ay biktima lang ng isang aswang na pangyayanggaw. Kung ganon, ikaw lang pala talaga ang dapat kong sadyain dito. Mga iho, pasensya na kayo dahil hindi ko na kayo maibabalik pa sa dati ninyong pagkatao. Kailan pa ba kayo naging ganyan? Kailan pa? Tatang, isang ganda po tatang. Tatang, tulungan mo po kami tatang. Ay nako, kawawa naman pala itong mga ito. Napakasama mo. Dinadamay mo pa yung mga taong inosente. Oo, dinamay ko sila nang dito sa lugar na ito ay magkaroon kami ng bagong lahi. Kung ganon, wawakasan ko na ang buhay mo. Hindi ko pinagsisisihan na nagpunta ako dito at nalaman ko ang katotohanan. Ang ginawa ng matandang yun ay mabilis niyang kinitilan ng buhay yung isang kantanod na siyang may gawa kung bakit naging aswang din yung mga kasama nito. Nung makitilan nila ito ng buhay, sinabi ng matanda sa iba pang mga kalalakihan na mas mainam pa ay lumayo na sila dito sa lugar na ito dahil pag hindi na nila makontrol ang kanilang mga sarili, siguradong pati na din yung pamilya nila ay madadamay sa gagawin nila na hindi maganda. Lahat kayo ay umalis na. Lisanin nyo na ang probinsya na ito at tanggapin nyo na ganyan ang kapalaran ninyo. Humanap kayo ng taong pwedeng magbalik sa inyong katauhan. Patawad mga iho pero wala akong kakayahan na ibalik kayo sa dating kayo. Pumunta kayo ng Mindanao o kaya sa Luzon o kaya sa Visayas. Maghanap kayo doon ng magaling na albularyo upang maibalik kayo sa dati ninyong katauhan. Basta lumayo kayo dito dahil kawawa ang inyong mga pamilya. Tatang. Umiiyak daw ang mga ito habang umaakap sa matanda. Tila ba nagmamakaawa sila na ibalik sila sa dati nilang katauhan. Pero ang sabi sa kanila ng matanda, wala daw talaga siyang kakayanan na ibalik sila sa dati. Kaya nga, pinapayuhan sila ng matanda na pumunta sa Mindanao o kaya sa Luzon o kaya sa Bisaya upang maghanap ng isang tao na magaling na kaya silang ibalik sa dati nilang katauhan. Matapos nito ay bumalik na yung matanda sa burol. Masaya niyang ikinuwento kay Tare yung mga pangyayari. Natapos na raw nito yung buhay nung kantanod na pumunta rito. Pero ikinalulungkot ng matanda yung sinapit ng iba pang mga kabataan na ginawang aswang nung kantanod na ito. Ganun ba tay? Kawawa naman sila. Kung meron lang sana tayong kakayahan na ibalik sila sa dati nilang pagkatao, tayo na lang din sana ang gagawa. Nakakalungkot. Bakit kaya merong mga ganitong klase ng aswang na gusto pang mangdamay? Alam nyo, medyo nakakatawa itong kwento na ito. Pero sa totoo lang nahirapan ako doon. Ang hirap kayo magboses matanda tapos kakanta ka pa tapos acting ka pa na kung ano ay nako ano tawag doon. Kung makikita nyo ako nagnanarate para akong nahihiya. Sa totoo lang po, natatawa ho kayo pag napakinggan nyo to talaga. Nakakatawa na basta ewan ko lang kung ano magiging expression nyo pag napakinggan nyo ito. Kayo na po ang bahalang humusga kung masyado bang OA yung pagnanarate ni Commander JH. Okay? Wala po munang pagbati uli. Ganito na lang po, pag napakinggan nyo tong Tare, tas pag nakapag-upload po uli ako, babatiin ko po muna kayong lahat. Okay?
lahat bago ko sundan yung kwento. Pero magko-comment po ako dito sa video na ito. Ilalagay ko po siya sa pin comment para makikita nyo at mag-reply po kayong lahat doon. At babatiin ko po kayo, okay? Salamat po. Enjoy po kayo sa pakikinig.